Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyuri. Mga kapatid, upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kaloob mong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami mamalaging tumatalima sa iyong kautusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, napakita ang Panginoon kay Abraham sa Mamre, sa may sagradong mga punong kahoy. Nooy kainitan ng araw at nakaupo siya sa pintuan ng kanyang tolda. Walang ano-ano'y may nakita siyang 3 lalaking nakatayo. Patakbo siyang sumalubong. Yumukod ng halos sayad sa lupa ang mukha at sinabi, "Mga Ginoo, kung inyong mamarapatin, magtuloy po kayo sa amin. Dito muna kayo sa lilim ng punong ito at ikukuha ko kayo ng tubig na panghugas ng inyong mga paa. Magpapahanda tuloy ako ng pagkain para manauli ang lakas ninyo bago kayo magpatuloy sa inyong paglalakbay. Ikinagagalak kong paglingkuran kayo habang naririto kayo sa amin." Sila'y tumugon, "Salamat, ikaw ang masusunod." Si Abraham ay nagdudumaling pumasok sa tolda at sinabi kay Sarah, "Madali ka, kumuha ka ng 3 librang harina at gumawa ka ng tinapay." Pumili naman siya ng isang matabang guya sa kulungan at ipinagluto. Sa isang alipin, kumuha rin siya ng keso at sariwang gatas at inihain sa mga panauhin kasama ang nilutong karne. Hindi siya lumalayo sa tabi ng mga panauhin habang sila'y kumakain. Samantalang sila'y kumakain, tinanong nila si Abraham, "Nasaan ang asawa mong si Sarah?" "Nandoon po sa tolda," tugon naman nito. Sinabi ng panauhin, "Babalik ako sa 1 taon, sa ganito ring panahon, at pagbabalik ko'y may anak na siya." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sa iyo'y nakikinig, at ang laging ginagaway naaayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit. Yaong gawang paniniray hindi niya naiisip. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa. Sa kanyang kaibigay, wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita. At itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Sino kayang tatanggapin sa templo ng poon natin? Kung siya'y humihingi ng patubo sa pautang, at hindi na anong gawi, hindi siya masuhulan, upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani
ng tagumpay. Sino kayang tatanggapin sa templo ng puon natin? Magsitayo na po ang lahat. Ang salitang mula sa Diyos kapag isinasalo ay mamumunga ng lubos. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tahanan nito. Ang babaeng ito'y may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alalang-alala si Marta sapagkat kulang ang kanyang katawan sa paghahanda, kaya't lumapit siya kay Jesus at ang wika, Panginoon, sabihin nga po ninyo sa kapatid kong tulungan naman ako. Ngunit sinagot siya ng Panginoon, Marta, Marta, naliligalig ka at abalang-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo mo na ang lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazareno. Araw-araw tayo po ay pinaalalahanan na ang Poong Jesus Nazareno ay nagnanais tumuloy sa ating mga buhay, tumuloy sa ating tahanan upang makasama niya tayo. At gusto tayong makasama ni Kristo. Ikaw ba, gusto mo bang makasama si Kristo? Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, kumalma ka. Kasi sa ating ebanghelyo, sa araw na ito, o maging sa mga pagbasa, ito ay patungkol sa pagtanggap kay Kristo. Yung tinatawag nating hospitality. Biruin nyo, sa ebanghelyo, sa dinami-dami ng bahay doon sa isang bayan na dinaanan o dinalaw ni Jesus, dito siya tumuloy sa bahay ng magkapatid na Marta at Maria. Napakalaking karangalan noon at kumbaga isang bihirang pagkakataon na sila ay madalaw ni Jesus. Sa dami na sigurong imbitasyon o gustong na si Jesus ay pumunta sa kanilang tahanan, pero itong pagkakataong ito, naroroon si Jesus sa tahanan ni Maria at Marta. Kung kaya, si Maria, sinamantala niya yung pagkakataon. Nandoon siya sa paanan ni Jesus, nakikinig siya sa mga itinuturo nito, samantalang si Marta ay aligaga. Na sinasabi niya, lumapit siya kay Kristo at ang kanyang sinasabi ay sabihan ang kanyang kapatid na tulungan naman siya. Si Maria, nandoon lang, nakaupo o nandun sa paanan, nakikinig, kalmado. Si Marta naman ay hindi mapirmi. Dahil abalang-abala siya sa kung ano man na gusto niyang gawin para kay Kristo. Malinaw dito na si Marta nakafocus sa
gawain para kay Kristo. Samantalang, ang gusto ni Kristo na ikinatuwa niya kay Maria ay yung presensya ni Kristo ay nandoon at yung atensyon ni Maria sa kanya ay higit niyang pinuri o pinahalagahan. Di ba? Alin ba mas gusto nyo? Sa mga may karelasyon dito, ano ba gusto nyo? Padalan lang kayo ng padalhan ng regalo? Bigyan lang kayo ng bigyan? O mas maganda at mas gusto ninyo na kasama ninyo siya? Alin dyan? Uy. Alin ba ang mas ikinatutuwa ninyo? Yung magpapadala siya, yung magbibigay siya ng regalo, o yung kasama ka at alam mo na nandoon siya, attentive siya, yung presence siya, nandoon. Nahahawakan mo ang kamay, may ka-holding hands ka, o gusto mo lang ay bigyan mo lang ako ng pagkain, bigyan mo lang ako ng regalo. Kaya nga, dito, maganda na mapaalalahanan tayo muli, no, na huwag tayong mauwi na katulad ni Marta, na kaya tayo lumapit kay Jesus ay para ilabas yung ating mga hinaing sa buhay, hinaing tungkol sa either, no, Lord, pwedeng Poong Nazareno, pagod na pagod na pagod na pagod na pagod na ako. At ang sasabihin mo, lagi na lang ako. Ako na nag-provide, ako na nagluto, ako na nag-asikaso, ako na lang ng ako. Baka naman pwede, Lord, no? Kausapin mo naman sila rin naman. Pero yun nga po, no? Ang sagot ng Poong Nazareno kay Marta, Marta, masyado kang maligalig. Kumalma ka nga. Sinabi ko ba, para bang gano'n, no? Sinabi ba ni Jesus na mag-abala ka? Nagpunta ba ako o nagpunta ba si Jesus para bigyan ka ng alalahanin? Gusto lang kitang makasama. Gusto kitang makausap. Nagdidiman ba si Jesus o nagdiman ba si Jesus na maganda ka, magkatay ka ng baka, magkatay ka ng guya o ng kambing? Pero ikaw, ano ang... umabot ka na ba sa puntong ito o kaya ka nandito kasi naglalabas ka ng hinaing mo na parang lagi na lang ikaw? Kaya tuloy, di ba, kahit nga yung mga nanay, taas nga mga kamay ng mga nanay dito. Wala nang nanay dito. Naubos na. Di ba? Kung gagawa kayo, di gumawa lang kayo. Mahirap kasi yung gawa ka ng gawa, pero ngawa ka naman ng ngawa. Pagod ka na, di magpahinga ka muna. Pumirmi ka muna, kumalma ka muna. Hindi pwede yung habang naglalaba ka, bunganga mo kasabay. Habang nagluluto ka, naninermon ka. Hindi tuloy tayo nagiging maayos. Kasi gusto mo lahat gawin. Gusto mo lahat matapos. Umuulan pa nga lang, bumabaha pa nga lang din, naglilinis ka na, hindi pa natatapos ang tubig, hindi pa natatapos ang ulan, kaya tuloy, dinaig mo pa yung bagyo. Tingnan mo, tingnan yung itsura ng katabi ninyo. Tingnan nyo, pagod yan, haggard na, umaga-umaga pa lang, haggard na eh. Kung gagawa ka, gawin mo kasi gusto mo. Pinili mo yan, ginusto mo yan. Kaya nga dito, di ba, sabi, mas mabuti yung pinili ni Maria. Pinili ni Marta na maging aligaga. Pinili ni Maria na pumirmi muna. Nandoon saglit lang naman yan konting oras lang yan Mamaya aalis na yan, sayang naman. So ikaw, pinili mo yan, inako mo yung responsibilidad, gawin mo nang hindi ka ngawa ng ngawa. Totoo naman, minsan mapapagod ka, pues pwede kang magpahinga, pwede kang huminto. Kesa naman yung reklamo ka na lang ng reklamo, gawa ka na lang ng gawa, pero ngumaw-ngawa ka naman ng gumagawa. Busy yan. Kaya nga, maging sa mga naglilingkod sa simbahan, hindi nakakaligtas dito.
Linggo-linggo o araw-araw, biyernes na biyernes, abalang-abala dito, lingkod ng lingkod, naglingkod lang, hindi nagsimba. Magkaiba kasi yun eh. Nag-serve ka. Eh ang gusto ng Poong Nazareno, magsimba ka. Manatili ka, makinig ka dahil may itinuturo si Jesus na malaking tulong para sa atin. Hirap yung, Lord, kawawa naman ako, Lord, lagi na lang ako, Lord. Sinabi ba niya na pagurin kita? Pagurin mo ang sarili mo? Pero may, alam niyo yun, may biyaya sa taong tumatanggap kay Kristo. May biyaya sa taong naglalaan ng sapat na oras para makasama ni Kristo. Tandaan niyo yan. Kaya kung samantalahin niyo lang, nandito ka na, konting oras lang to, pumirmi ka muna, huwag ka muna mag-alala ng mag-alala, maupo ka lang muna dyan, sumabay ka muna sa ating ginagawang pagmimisa, pagkatapos niyan, lalabas ka dito na may kapanatagan sa iyong kalooban, kasi nga, pahinga lang naman ang kailangan mo. Pag uwi mo, di gawin mo na ulit, kusang loob mong hugasan yung mga pinagkainan, kanina pang tanghalian. Pero gawin mo kasi gusto mong maglingkod. Kasi may natutunan ka na eh. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, kumalma ka lang ha. Nyo, ayaw nyo, no? Mukhang pagod na nga eh. Pero nasa sa inyo po, pinili mo yan. Okay? Malinaw tayo dyan. Pinili mo yan na hindi ka dapat pinipilit, walang pamamwersa sa iyo, desisyon mo yan, o ano man yan, gawin mo ng may ngiti sa iyong labi. At gawin mo bilang pagpapasalamat sa Diyos. Amen? Magsitayo na po ang lahat. Dumudulog kami sa iyo, Ama, upang malugod naming maisabuhay ang iyong pag-ibig, nang sa gayoy magiliw at mabuti naming mapakitunguhan at mapaglingkuran ng aming kapwa. Buong tiwala kami dumadalangin, Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno ng simbahan at pamahalaan, makinig at tumalima nawa sila sa iyo, Ama, upang mapanibago sila tungo sa pagpapakumbaba at katapatan sa paglilingkod. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga nag-aalay ng sarili sa pangangalaga sa kanilang pamilya, mga may sakit at mga lubhang nangangailangan, maging matyaga nawa sila sa paglilingkod, makasumpong nawa sila ng galak at pag-asa sa kanilang inaaruga. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga lubhang nababahala dahil sa suliranin sa trabaho, tahanan at iba pang kadahilanan, gawayan mo nawa sila, Ama, upang malampasan nila ang anumang kanilang dinadala. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may sakit, matatanda, may kapansanan at mga nasa bingit ng kamatayan, aliwin nawa sila ng Espiritu mo, Ama, upang sa kanilang pagdurusa, maalala nilang kaisa nila si Jesus. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga pangangailangan ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng ito ay iniiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Tanggapin niyo, Diyos namin Ama. Nakayanan namin alay sa inyo. Galing mo sa inyo
sila'y inyo gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal namin Jesus. Minamahal namin Jesus. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahaing ipinag-utos noong araw ay iyong pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanan. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob sa mga alay ni Abel na lubhamong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kahitasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kahitasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Ama naming sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ihadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, na ngayon pinapakinabang mo sa iyong sariling buhay, at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong kabutihan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus
ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na para sa mga nangangailangan ng iyong tulong at awa. Makamtanawa nila ang inyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang kanilang mga imahin at dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging makapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming maluwalhating Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Umayo kayong taglay ang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang hapon po. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinto ka namin, ano namin buhay na kaligtasan, Cristo Padre Jesus Nazareno, inilas mo kami sa kasalanan, ang krus mong inamatayan ay sa gisang